Magandang gabi kapatid, kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na How were people saved before Jesus Christ came? Iyan ang paksang aking tatalakayin sa gabing ito. Kapatid, kaibigan, paano nga ba nangaligtas ang mga naunang tao na natala sa Biblia na kung saan noong mga panahon na yon sila ay mga nabubuhay na kung saan naman si Jesus ay hindi pa ipinanganganak noong panahon na yon. Kapatid, kaibigan, libu-libong taon bago ipinako sa krus at muling mabuhay si Jesus, ang mga banal sa lumang tipan gaya ni na Moses at David ay umasa sa pamamagitan ng pananampalataya sa ipinangakong tagapagligtas na mag-aalis ng kanilang kasalanan. Ang mga taong sa lumang tipan ay naligtas sa pananampalataya sa Diyos at sa darating na tagapagligtas, ang Mesiyas. Katulad din ng paraan ng kaligtasan sa ating kasalukuyang panahon kung saan ang kaligtasan ay nakabase sa pananampalataya na gaya nila na inaasahan nila ang pangako ng Diyos na pagtubos sa pamamagitan ng pananampalataya na siyang ikatutuwid nila sa harap ng Diyos. At dahil dito ay naligtas sila sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagtupad sa kautusan ng mga gawa. Mga kapatid, kaibigan, malinaw ang sabi na walang taong pinawawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinabi ng kasulatan ang ganito at ito'y matala sa Galatians chapter 3 verse 11. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harap ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Napakalinaw, kapatid, kaibigan, ang pagkakasabi. Marahil ang sasabihin ng iba na ang mga talatang ito'y nasa Galatia 3:11 ay sa bagong tipan lamang. Maaaring ilapat. Ngunit alam mo ba, kapatid, kaibigan, ito ay isinipi ni Apostol Pablo mula sa Habakuk chapter 2 verse 4 na ganito ang sinabi, Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Sa Tagalog po, narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo. Hindi tapat sa kaniya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Pareho din po ng sinabi sa Galatians ang sinabi sa Habakuk sa pananampalataya. Kapatid, kaibigan, ang prinsipyo ng pananampalataya ipinauunawa ni Apostol Pablo na ang layunin ng kautusan ay upang magsilbing tagapagturo na maglalapit sa atin kay Kristo upang tayo'y mapawalang sala sa pamamagitan
ng pananampalataya. Ano po ba ang sinabi sa aklat ng Galatians chapter 3 verse 24-25? Ay ito po ang ating mababasa. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Ano po ang sabi sa Tagalog? Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakalinaw po, kapatid, kaibigan, ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse 25 ay sinabi naman ang ganito, but after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Sa Tagalog, datapot ngayon dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Sa Romans chapter 3 verse 20, ganito naman ang sinabi, Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Ano po ang sabi? Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Kapatid, kaibigan, ako ay magbibigay ng ilan characters sa Biblia na pinaging dapat ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Ito po ay ang mga sumusunod. Una, si Abel. At ito po ay mababasa natin sa Hebreo chapter 11 verse 4 na ganito po ang nasulat. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by its he being dead yet speaketh. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain. Naghandog ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito ay sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob, at sa pamamagitan nito ay patay na'y nagsasalita pa. Maliwanag po ang sabi, kapatid, kaibigan, si Abel ay itinuring na matuwid na ang nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang kaloob. Kaya siya'y patay na ay nagsasalita pa ang kanyang patotoo. Si Enoch, ang pangalawa po, kapatid, na characters na inaring ganap sa pananampalataya ay si Enoch. Ito po ay mababasa sa Hebreo chapter 11 verse 5. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God has translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleases God. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan, at hindi siya nasumpungan, sapagkat siya'y inilipat ng Diyos
sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanya na siya ay naging kalugod-lugod po sa Diyos. Yan po yung pangalawang characters na inaring ganap sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Pangatlo pong characters ay si Noah. Ito po ay mababasa sa Hebreo chapter 11 verse 7 na ganito po ang sinabi. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Sa Tagalog po, sa pananampalataya si Noe nang patunayan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita dala ng banal na takot. Naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan na sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran ayon sa pananampalataya. So inari din po siyang ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi po ay inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang arko sapagkat siya po ay naniniwala na ang nag-utos sa kanya ay totoo at mangyayari ang malawakang baha dahil siya po ay may pananampalataya sa Diyos. Siya po ay sumunod at alam naman po natin ang istorya na si Noah nga po ay gumawa ng isang malaking arko na ito po ay ginawa niya na kung saan nga po siya ay kinukutsapan ng maraming tao na nagsasabing anya tingnan mo itong taong ito magawa ng barko sa tuktok pa naman ng bundok. Sapagkat si Noah po ay may faith, hindi po niya pinansin ang mga sinasabi ng tao, kundi nag-focus siya kung anong sinasabi ng Diyos na dapat niyang gawin. At dahil nga po dito, siya at ang kanyang pamilya ay naligtas sa malawakang baha. Yan po kapatid kaibigan ang pangatlong characters na inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pang-apat po kapatid kaibigan ay ang pang-apat at panghuling characters na aking ibibigay ay si Abraham. Alam naman po natin mga kapatid kaibigan marahil ang istorya ni Abraham. Ano po ang sabi sa Genesis chapter 15 verse 6? And he believed in the Lord and he counted into him for righteousness. Ano po ang sabi? At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Hindi po ba ibinilang sa kanyang katuwiran ng alin? Ang kanyang pagsampalataya. Sa Romans chapter 4 verse 2 and 3 ay ganito naman po ang sinabi, for if Abraham were justified by work, he had wherefore to glory, but not before God. Ano po ang sabi sa Tagalog? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Ano po bang ipagmamapuri ni Abraham sa Diyos? Ano po bang ipagmamapuri natin sa Diyos? Tayo po ba'y naligtas sa ating sariling gawa? Hindi po ba tayo inaring ganap dahil sa ating pananampalataya? Gayon din po si Abraham, wala po siyang ipagmamalaki sa Diyos para sabihin siya ay pinaging dapat dahil sa kanyang magawa. Kundi siya po ay pinaging dapat dahil po sa kanyang pananampalataya. Ito pa mga kapatid, kaibigan, ang mga talatang sumusuporta
na ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng tao dahil sa pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. At ito po'y ating mababasa sa Romans chapter 4 up to 8 na ganito po ang mga mababasang talata. Ngayon, sa kaniya na gumagaway hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Ano po ang ibig sabihin ng talatang ito ng Roma chapter 4 verse 4 na atin binasa? Dito ay binibigyan diin na ang kaligtasan sa kalahatan ay nakabase sa habag, at anumang effort ng tao ay hindi merito ng pagiging perpekto na kinakailangan para sa kahilingan ng pagiging matuwid. Yun po ang ibig sabihin ng pong Romans 4 chapter 4 na dito'y binibigyan din ang kaligtasan sa kalahatan ay nakabase sa habag, at anumang effort ng tao hindi merito ng pagiging perpekto na kinakailangan para kahilingan sa pagiging matuwid. This verse follow an example of Abraham were written in the book of Romans chapter 4 verse 2 and 3, illustrating that righteousness is not deserved but credited to those who trust in God rather than their own accomplishment. Para po higit nating maunawaan, mga kapatid, kaibigan, atin pong basahin ang Roma chapter 4 verse 2 and 3. For if Abraham were justified by work, he had wherefore to glory but not before God, sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos, for what says the scripture, Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Ano po ang sabi sa Tagalog? Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katuwiran. Ang pagsampalataya po ni Abraham sa Panginoon ang siyang nagbigay ng katuwiran at pagiging ganap sa harap ng Diyos, hindi sa alinmang kanyang nagawa. Yan po ang sabi ng mga talata na ating natunghayan at binasa. Hindi po ako ang nagsasabi, binabasa ko lamang po, mga kapatid, kaibigan, ang mga talatang nagpapatunay na si Abraham ay pinaging dapat at inaring ganap sa paningin ng Diyos because of his faith. Sa verse 5 ng Romans 4, datapot sa kanya na hindi gumagawa ngunit sumasampalataya sa kaniya na umaaring ganap sa masama, ang kaniyang pananampalataya'y ibibilang na katuwiran. Sino po yung umaaring ganap sa masama? Hindi po ba ang Panginoon? Ayon po sa ating binasa, datapot sa kanya na hindi gumagawa ngunit sumasampalataya sa kanya. Sino po yung kanyang tinutukoy dyan na umaaring ganap? Yun po yung ating Panginoon. Umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalatay ibinibilang sa kanya na katuwiran. Yun po ang sabi sa Romans chapter 4 verse 5. Ibinibilang sa kanya na katuwiran, umaaring ganap sa masama. Ang umaari pong ganap sa masama, yun po yung ating gaya naman ng sinabi doon po sa verse 6 ay atin pong basahin. Gaya naman ng sinabi ni David na kapalaran ng tao na sa kanya'y ibibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa.
na sinasabi mapalad yaon ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay natakpan na. Sa verse 8, mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibinibilang ng Panginoon ang kasalanan. Mga kapatid, kaibigan, yan ang 4 na characters sa Biblia na pinaging dapat ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. So, sa madaling salita, mga kapatid, kaibigan, ang kaligtasan ay palaging nakabatay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, maging ito man ay bago o pagkatapos ng kaniyang pagparito sa lupa. Yan po ang sinasabi at yan pong ating natunghayan na ang pananampalataya ay nakabase sa habag at biyaya ng Diyos bago pa siya dumating at pagkatapos niyang pumarito sa lupa. Ang pananampalataya ang basihan ng pagiging matuwid at inaaring ganap sa harap ng Diyos. Ayon po yan sa mga talatang ating nabasa at napag-aralan. Maraming salamat, kapatid kaibigan, sa pagsama sa akin sa maikling oras ng pagtalakay sa paksang ito na pinamagatan ko na How People Saved Before Jesus Christ Came. Sana, kapatid kaibigan, nakatulong sa iyo at nakapagbigay kaalaman na ang pagkakaroon ng kaligtasan ay laging nakabase sa habag ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa ating napag-aralan mula sa salita ng Diyos. Ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa gabing ito sa atin pansamantalang pagtulog upang bigyang kapahingan ang mga pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Hanggang sa susunod na linggo sa panibagong topic na aking tatalakayin sa kalooban ng Panginoon, muli akong magtatalakay ng panibagong topic. Maraming salamat. Magandang gabi.